Mula sa FM Radio at PRTV Newsroom, ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita. Inihayag ng palasyo na concerned si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa magiging epekto ng mga isinampang impeachment complaint laban sa kanya. Hindi para sa kanyang sarili kundi para sa kapakanan ng bansa at ekonomiya. Ayon pa kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro na ang pagsasampa ng impeachment complaint laban sa Pangulo ay may malawak na implikasyon at maaaring makaapekto hindi lamang sa liderato kundi pati sa kalagayan ng ekonomiya at ng bansa. Binigyang diin din ni Castro na nananatiling kumpiyansa ang Pangulo na wala siyang ginawang mali, walang nilabag na batas at wala siyang nagawang impeachable offense. Subalit ikinababahala niya ang maaaring maging epekto ng proseso sa tiwala ng publiko at sa takbo ng ekonomiya. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pa mga balita, iginiit ng House of Representatives na mananatili ang fast-track impeachment process na diretsyo sa Senado kapag inendorso na hindi bababa sa 1/3 votes na mga mambabatas sa kabila ng kamakailang desisyon ng Korte Suprema sa impeachable procedures or impeachment procedures. Ayon kay Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, malinaw sa saligang batas na ang impeachment complaint na may sapat na endorsement ay dapat agad ipadala sa Senado para sa paglilitis at hindi na dumaan sa House Committee on Justice. Anya, ang anumang mungkahin naman ng Supreme Court na taliwas dito ay may maituturing na panghihimasok sa kapangyarihan naman ng lehislatura. Bagamat iginiit ang paggalang sa Korte Suprema, binigyang diin ni Defensor na ang konstitusyon ang pinakamataas na batas at ang Senado lamang bilang impeachment court ang may kapangyarihang magpasya sa kapalaran ng reklamo kapag ito'y naipadala na. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita, sinisiyasat na ng National Bureau of Investigation o NBI ang lahat ng ebidensya kaugnay sa mulling complaint na inihain ni alias Totoy laban kina Rian Ramos, Michelle D at Samantha Panlilio. Ayon kay NBI Director Lito Magno, masusing pinag-aaralan ng mga investigador ang claims ng kampo nila Michelle D na nasa Iloilo siya nang mangyari ang umunoy pambubugbog kay alias Totoy. Subalit, sa salaysay naman ng driver, nangyari ang pananakit sa kanya na mas maaga bago pa man bumiyahe si D. Kabilang anya sa mga binavalidate nilang mga dokumento ang lahat ng statement ng mga sangkot, gayon din ang CCTV footage, flight details kasama na ang medical legal report. Maliban pa sa mauling incident sa condominium ni D, sisiyasatin din ng NBI ang claim ng driver na tinorture siya sa Makati Police Station para paaminin na ninakaw niya ang isang sensitive film material na pag-aari nila D at Ramos. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.